Sa Arena Plus, astig ka sa sports. Dito, makakalaro. Dito, sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1 06.7 Energy FM. Sa bayong pisina, kotse, taxi at jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay saya. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Cheers, Miss Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, nakakaloka isang maganda at mainit na Lunes ng umaga sa inyong lahat. Totoo naman, di ba? Napakainit kaya inangat ko lahat ng hereret ko. Karot, di ba? Talaga nga naman. Ayoko talaga ng yung umaharang-harang yung buhok sa mukha ko. Kaya nga napapanahon ang aking ulo. Kaya diba? nga, alam mo Mare, maraming nangangarap na magkaganyan ng ulo nila ngayong panahong ito. Dahil napakainit. Totoo naman.
naman. At syempre pag sa umaga, walang problema to, Mare. Kasi Oo. nga, ligo, tas tuwalya lang, ganyan. Tapos na, wala ka nang patutuyo yung buhok. At saka manawagan naman tayo sa Meralco. Meralco, Bakit? magsabi naman kayo kung may may interruption ng kuryente. Dapat may advice, may advisory ba? Naloka ako kahapon, Mare, sa amin. Walang kuryente. Alam mo, buti lang to the rescue talaga ang Sogo. Oh, diba? Ano nakakaloka? Yan ang mga takbuhan, ang mga nag-iinit. Uy! Ang katawan! Talagang Ang ako... pakiramdam lang. Oo. Diba? Parang yung na-meet natin mga friends, diba? Over the weekend. Hi, Alex. Ay, hello. Maura ka na naman, ha? Hindi, wala yun. Ay, magpakilala muna tayo. At syempre, bago ang lahat, hello po sa inyong lahat. Ako po si Kapitanan Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hi po sa inyong lahat at syempre sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Deparo, Caloocan. Hello po sa inyong lahat. Hi po, magandang umaga sa inyong lahat. At syempre, makakalimutan ko ba naman yung mga nakikinig dyan sa atin sa may Balintawak Public Market, Muñoz Market. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam mo ngayon ko lang napagtanto, Mari, may mga nakikinig pala sa atin dyan sa Lemery, Batangas. Ay, hello po sa inyong lahat dyan. Hola. Ganon. Lemery lang. Lemery. Oh, bakit ba? Hola. Hello. Ganyan talaga, diba? Na nakakaloka. Hola. Ay, nako. Pero bago ang lahat, nako, eto na, Mare. Oras na para sa ating... Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ng buhay. Dahil may baklang nakaagapay. nagbibigay ng pangbubong, pati na ng motor. Pa-aircon. Diba? Hello po sa inyo lahat. Siyempre, ito na ang Chika sa Arena! Diyan sa atin ang Arena Plus, astig sa sports! Naku, Mare. Mukha yatang naputol na ang sumpa. Nangalin. Para sa kumunan ng Lakers kung saan nga naman kahapon ay binali nila ang sumpa na sinasabi ng mga Otawnas na sila ay ma-4-0 dahil humabol nga kahapon ang kupunan ng Lakers over Nuggets kung saan nga naman ay nagkaroon sila ng puntos at unang panalo nila, 'di ba, sa Game 4 na ginanap kahapon para sa Eastern and Western Conference ng NBA. 'Di ba, na nakakaloka itis kasi best of 7 games ito, 'di ba? Kung saan nga naman nangunguna pa rin ang Denver Nuggets sa 3 pagkapanalo at 1 pagkatalo na sinasabi ng lahat, nako, mukha daw yata kasi way back 2016, Mare, nangyari daw itong ganitong habulan. Kasi sabi nila para makapasok sa semis itong kupunan ng Lakers ay kailangan maipanalo nila ang huling 3 laro. 'Di ba? Na kung saan para sila ay magwagi at makapasok doon sa top 4 na maglalaban para makapasok sa final 2. Na nakakaloka. Pero kasi nangyari daw ito dati sa kupunan ng Golden State Warriors na kung saan nga naman yung last 3 games nila ay talagang alam mo yun, pack na sunod-sunod ang pagkapanalo at naungusan nila. Pero sabi naman ng ilan, Mare, mukha daw yatang malabo dahil ang Denver Nuggets, kumbaga parang sabi ng ilang mga sports specialist na iba ka na. Diba? Parang pinagbigyan na lang siguro nila ang Lakers sa laban nila kahapon na kung saan nga naman sabi ng ilan ay imposible naman din talagang ibigay din ng kupunan ng Nuggets ito dahil sila ang may hawak ng titulo bilang champion last season. Kaya nga naman sabi ng ilan, mukha sigurong pagbibigyan pa ito ng 2 ay isa pang game. Pero hindi masasabi na, alam mo yon, maliligwak barbay sila. Ganon. Kasi nga, kasi nga, 'di ba, silang may hawak ng titulo ng pagiging kampyonato last season sa NBA games. Pero sa kasalukuyan, Mare, naglalaban-laban pa din ngayon ang grupong Timberwolves at Suns kung saan nga naman nangunguna by 68 points ang Timberwolves against Phoenix Suns na may 66 points. O, 'di ba? Sa third quarter pa lamang po na nagaganap ngayon. O, 'di ba? Kanina naman ay tinapos ng grupong Knicks
ang laro sa 97 at tinalo nila ang 76ers ng 92 points. Tinalo naman ang Clippers ang Mavericks over 116 points to 111 yan kanina. At tinalo naman ng Indiana Pacers ang Bucks, ang mga Bucks ng 126 points over 113. O diba? Sa Game 4 po yung nagaganap para sa Eastern and Western Conference ng NBA. Correct. Diba? Ay, Mare, teka lang, may chika ako. Anek Meron ka Lamar pa ba? bang idadagdag dyan? Walay na. Ikaw ba, Tabayan na Mare? lang natin yan. Oo. Ikaw ba, Mare, mahilig ka mag-fencing? Oo naman. Bakit? Kailan ka huli nakipag-fencing? Nung Sabado lang. Charot. Ang galing ka makipag-screaman eh. Ganun. Oo. Yung pak, pak, pak. Oo. Ganun. Yung paggagano mo, pak. Tapos yung dulo. Iba yun! Iba! Ano bang fencing to? Kasi di ba pag nasundot ka nung espada, di ba? Siyempre, pag nasundot kang ganon, ano ba reaction mo? Alam ka naman, Hindi, kasi kapag fully geared ka naman, hindi ka naman magaganon. hindi ka ganon ka naman pag nasundot ka ng espada. Ouch! O, ganon. Plaka! Lalo pag may impact yung pagsundot, ganon, nung espada sa'yo. Ay! Ay, teka lang. Bakit? Kasi nga, Mare, 32 years ang inintay ng Pilipinas. Para? Bago natin makamit ulit Ang alin? ang kampyonato. Akala ko tugatong ng kaligayahan. Tagal. Ilang dekada. Sobrang tagtuyuta, 32 years. 32 years, Mare, ang paghihintay Oh. ay tinapos ni Samantha Katatay Ay. na ngayon ay kasali na sa Paris 2024 Olympics. Di ba, bongga? Another Pinay, mabuhay kayo. Yes. Mare, nanalo ang 22 years old na close fight. Ayan, sa close fight nila with a score of 15-14. Oo. Laban kay Sofia Aktayeva. Ayan. Nagaling mula sa anong bansa? Kazakhstan. Ay, kaya pala nasaksak ka. Sa Kazakhstan nang galing. We're very proud of you. Another Pinay na naman ang mapapabilang sa listahan ng mga maglalaro para sa 2024 Paris Olympics. Correct, Mare. At kung matatandaan natin, Mare, 1992 pa lang nang muling nagkaroon ng fencer sa Olympics ang bansa. Talaga? Ganun Sa katagal? katauhan ni Walter Torres. Ang taray. Na ginanap yan sa Kung Barcelona. dati kalalakihan, ngayon naman mga kababaihan naman ang bumabagayway. Mabuhay ang mga Hindi lang Pilipina. lalaki ang nagpipensi. Tama. Ano kala nyo? mga bakla. Ay, mga kababaihan din na marunong manundot. So ba masundot ng babae? Bakit hindi? Kakalabanin ko siya sa fencing. Ay, teka lang Bakit? Wala na. Ayoko na sabihin. Ay, nako. O may dadagdag Wala ka na. pa. Akala ko nasa inuman lang tayo. Ay, hindi, Mare. Pero eto na. Diyan na po natatapos ang ating Chika sa Arena. Din pa rin sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Nako, eto na. Mukha yata hindi naman magugustuhan ng ilan dahil nga, Mare, nag-viral. Alin? Eto, over the weekend, dahil last week ay talagang pinutaktin ng pagpupuna, pambabash, at hasamot sa arena ang naging aksyon nitong si David Licauco sa isang fan na nagpa-picture sa kanya. Bakit na naman, chika? Kasi nga, Mare, recently lang, parang alam mo yon na siguro na, alam mo naman pag may mga artista sa mga bawat lugar na kanilang pinupuntahan, diba? Na talagang naabutan siya doon ng mga ilang mga fan eh. Dahil talagang kilalang aktor naman na siya eh, diba? Aminin man natin. Isa na siya siguro sa mga dekalibreng aktor na ngayon ng GMA7 na kung saan nga naman umaalagwa, talagang nakikilala na siya sa larangan ng hindi lang basta paghuhubad dati, diba? Yung kanyang pagmamodel. Brief. Oo. Ngayon ay medyo, alam mo yun, nag-level up na ang kanyang karera. Pero recently nga, yun nga hindi medyo nagustuhan
nagustuhan kasi may isang panay na lumapit sa kanya somewhere in Metro Manila na alam mo yun, pasakay siya ng kanyang sasakyan at kanya siya tinawag na pwede magpa-picture. Imbis na kasi talagang, alam mo yun, ngumiti siya, hindi kagaya ni Meme, diba? Recently lang parang may nakita yata somewhere dyan sa may Parañaque si Meme, may isang panay na bumati sa kanya. Hi Meme, na pinagbigyan naman niya mag-picture. Pero ito, imbis na tipong ngumiti, ay pinagbigyan naman niya yung panay, kaya lang nakasimangot siya. Ay talaga? Tapos parang wala man lang, sige, thank you. Parang masama ang loob. Teka Mare, paano naging issue yon? Kumalat ba siya online? Kumalat, trending. Talagang pinuputakti siya ng pambabash na parang sana man lang daw ay sinabihan na lang daw niya na tipong next time na lang bawi kung talagang medyo pagod na. Kasi nang umabot sa kanyang kaalaman to Mare, nagbigay kaagad siya ng statement sa X or sa kilala bilang Twitter. Anong mensahe niya? Alam mo yun, nagsabi na humingi siya kaagad ng paumanhin, na hindi daw niya sinadya yun, masama lang daw ang kanyang pakiramdam. May mga ganun siyang litanya Mare na sinabi ng mga utawnes. Sana sinabi na niya ahead of time na lang. Kasi, 'di ba? Hindi naman natin sila po pwedeng, alam mo 'yon, na sabihin na tipong ay hindi suplada ganyan. Correct. Kasi 'di ba, Mare, talagang may mga punto na sila ay tao lamang. O 'di ba? Na napapagod. Pero 'yun nga, ang punto ng mga tao na sana sinabi mo in a nice way na lang na pwede next time na lang bawi kasi talagang pagod, masama ang pakiramdam. Kasi dinagdag pa niya doon, masama daw kasi ang pakiramdam niya that time. Na pwede naman daw niyang i-turn down yung fanay na tipong next time na lang ha kasi talagang masama yung pakiramdam. Na hindi yung tipong pinagbigyan mo nga pero alam mo yung baka sa mukha mo na hindi bukal sa loob mo. Hindi bukal sa kalooban na parang tipong ay talaga ganyan ba? Alam mo bukod dyan, maraming pag-uusap ngayon tungkol kay David Licauco Pinuputakti siya ng pambabash din ng mga Kat Den fan. Bakit? Kasi Mare, itong si David Licauco nga habang humahatching si Lindsay. Nabanggit nga niya sa isang interview na bet nga niya or bet niya makatrabaho itong si Catherine Bernardo. Ngayon syempre may mga tao na hindi makakaintindi sa mensahe niya na yon. May mga nagsasabi na itong si si David Licauco parang ginagamit itong si Catherine Bernardo. Parang halos lahat na lang yata. Ultimo lahat naman na madikit. Diba? Lahat na lang gusto makatrabaho, lahat gusto. Siguro kasi Mari, kaya siguro sa ganong aspeto na gusto nila. Kasi nagkaroon na ng chance diba? Na mag-merge ang ABS at ang GMA. That's the reason why siguro yung isang punto na nakikita ko na halos lahat ng mga Kapuso stars na dating pinapangarap or crush lang nila kung sino mang kapamilya artist. Ngayon magkakaroon sila ng chance na makatrabaho. Diba na nakakaloka to the highest level. Kaya siguro sa ganong aspeto na nasasabi nila, hindi naman siguro sa panggagamit. And for me, wala akong nakikitang mali kung nagpahayag si David Licauco ng pagkagusto na makatrabaho si Catherine. Tama, diba? Diba? Wala naman, sino bang aayaw na makatrabaho si Catherine? Well, hindi na tayo magtataka Mare kung may mga issue na ganyan. Ito nga si diba? Itong si, ano pangalan nun? David Licauco. Hindi, yung naliling kay Bel Mariano. Si Donnie Pangilinan. Si Donnie Pangilinan. Diba nagbigay lang siya ng drinks kay Catherine. Naligaw daw yun, diba? Yun sabi, pero hindi. Pero friend zone. Sabi daw na friend zone ka agad. Ayun. Pero balik tayo dun sa issue ni Donnie Pangilinan. Maraming artistang ganyan. Hindi, si David Licauco. Bakit si si David Licauco. Bakit mo naman? Hindi naman tatanggi si Donnie Pangilinan, diba? Siyempre. Diba? At kung tatanggi man si Donnie Pangilinan, ay bahala siya. Parang wala akong nakitang ganon. Pero totoo naman kasi napanood ko din yung viral video, Mare. Talagang dumaan sa FYP ko na, nga naman, may mali doon sa aspeto na yon. Pero agad naman siya nag-apologize. Yun ang importante. Pero too late. Na kumbaga kung kailan na-bash ka na, kung kailan ba naman, pinuna na yung action mo, tsaka alam mo yun, yan yung parang sinasabi pag sa social media gagawa tayo ng action na ganito na mali. Kasi kailangan, alam mo yun, parang sabi tuloy ng ilan may just quote sa ibang mga netizen. Pag gagawa ka ng ganito para lang magkaroon ng clout, tapos at the end, pag pinansin, tsaka ka mag-apologize. Sino nagsabi niyan? Diba? Yung mga influencers. Ikaw wala naman nagsabi niyan. Sinungaling ka matanda. Meron ka na naman pinatutungkulan. Kunyari meron kang sinasabi, kunyari may binabasa ka. Diba? Tapos ang ending, sa'yo di galing. Nako, Mime. Nako. Kaya tuloy tayong pinupupog na mga buwak-buwak But anyway, balik tayo kay diba? Donnie Pangilinan.
Kay hindi. David Licauco. Licauco. Anong Licauco? Kay David Licauco, diba? Malamang naman din, diba? Pero yun na. Lesson learned na rin siguro sa kanya yun, diba? Kasi kung totoo naman masama ang pakiramdam niya, alam mo, maintindihan natin. Kasi sa dami ng trabaho nila talaga, hindi biro ang trabaho ng isang artista. Diba? Mag-e-end ka ng taping ng alas 5 ng madaling araw, may show ka na ganito, lalagari. Magpo-promote ka pa. Diba? Tapos expectin mo, ngumiti siya buong araw. Sana maintindihan din ng ibang mga fans na tao din sila na napapagod. Diba? Kaya sana... alam mo, pag may mga shows na ganyan, halos matulog na lang sila sa loob ng sasakyan. Diba? Minsan, alam mo yun na yung pirang nakaw na sandali nila. Yung pag, alam mo yung travel to another, trabaho. Yun lang talaga, yung power nap na yan talaga. Kaya intindihin din naman natin. Kaya diba? Mari, ang hirap maging artista, no? Buti na lang hindi, kasi ayoko din, kasi hindi ako nakakalandi. To be honest, marami na tayong tinurn down na projects. From different, Tama, diba? different kind of industry. Wow! Sa construction firm pa. Oo. Tinurn down na project. Oo, kasi masyadong mainit, diba? Bilang mason. Kaya bilib na tayo dyan sa mga talagang ating mga pangga na manggagawa talaga, lalo yung mga construction worker. Bilib po, saludo po kami sa inyo. At sana, alam mo, ingatan nyo din po ang inyong kalusugan, lalo pat ngayon mainit, diba? Paano tayo napunta sa construction workers? Talaga, alam mo naman ang mga bakla kapag ka dumaldal. Diba? Oh, hindi Grabe. Love ko yung mga yan. Alam nyo yan, guys. Sa sobrang pagka-love. Ay, but anyway. Diba? So yan na natin. Wag na natin i-bash, diba? Kawawa naman din yung tao. Hindi naman niya siguro sinasadya na, alam mo yun, na tao lang din Pero at least pinagbigyan pa din niya. Yun nga lang talaga, hindi lang niya naitago na siguro yung kanyang pagod, yung kanyang nararamdaman. Kasi nga, kung talagang masama kanyang pakiramdaman. Tsaka wag yun ng, kapag ganyan may nakunan nyo yung artista na nagmaldita, ganyan. Kung hindi naman kayo talagang, wag yun ang ikala. Correct, diba? So, ibig sabihin lang din, meron kayong intensyon na masama laban dun sa tao. Kasi, popost nyo, tapos ganito, magba-viral, diba? Na hindi rin naman nila, alam mo yung sinasadya, diba? Oo. Anyway. Patingin nga ni David Licauco. Ano bang gawa ni David Licauco? Alena. Hindi ko na masyado nakita. Ay, ayan. Ngumiti. Gwapo, ngumiti naman, diba? Oo. Ay, naku. Pero at least, diba, we're happy for him kung ano man ang tinatakbo ng kanyang karera. So much. Mukha niya si Argus. Diba? Cute, no? Pwede nga yun yung baby Argus tapos biglang siya yung paglaki, diba? Correct. Mali mo magka-proyekto siya sa Kapamilya Network, diba? Anyway, so much to David Licauco. Nag-sorry na siya tapos na yun, period. Hindi ba? Sa ating pagbabalik, Mare, gusto mo bang manalo ng 300 pesos? Aba, oo naman. Ang tabayanan ng paglabas ni Bingbing para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid sa atin yan ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Dahil lalabas si Bingbing, dala-dala ang Bingo Plus lucky number for the day para sa programang Baklitas. Pakaantabayanan nyo yan sa aming pagbabalik. Correct. Muli pa ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At kami pa rin ang same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo.